Ang crop tool ay ginagamit hindi lamang pang-crop ng image. Ginagamit din ito upang mas bigyan ng subject ang ating design. Para gamitin ang crop tool, i-click natin siya dito sa tool section or press C para sa keyboard shortcut. Automatically, ang image ay mapapaloob sa crop box. Dito, makikita natin ang mga indicators ng crop box for resizing. Pwede natin siya galawin freely or katulad ng transform tool, hold shift key para proportion at idagdag ang alt key kung gusto natin mag-resize sa center. Ngayon, pwede natin i-reposition ng image by click and drag lang sa loob ng crop box. Sa outside part naman, dito natin makokontrol ang rotation. By holding shift key, magro-rotate ang image ng 15 increments every turn. Now, to reset, press lang natin itong reset button. By double-clicking the image, mawawala ang indicators ng crop tool. At pwede tayo gumawa ng panibago freely sa desired locations natin by simply click and drag sa part ng image. Or by holding shift, makakagawa naman tayo ng proportion ratio. Kung gusto naman natin na ang gagalawin natin ay ang crop box mismo, press lang natin ang letter P sa keyboard. At ito na ang magagalaw natin at marorotate. Kung gusto nating bumalik sa image, pwede tayo mag-switch anytime by pressing P ulit. Reset lang natin ulit ang ating crop box. Dito, pwede tayong mamili ng presets ng aspect ratio. Ang aspect ratio ay ang relationship ng haba ng width sa height. Let's say gusto natin pantay ang width and height, piliin natin ang square ratio or 1:1. Pwede ko itong i-resize without pressing shift key dahil nakaproportion ang settings niya sa 1:1 ratio. Meron din ditong standard na 8:10. If may desired size ka, pwede natin siyang baguhin dito. Example is gusto ko ng 4:3 na ratio. Kung gusto natin pagpalitin, click lang natin ito or press X. Kung gusto natin i-save ang value ng aspect ratio na ito, press ratio, then new crop preset. In this occasion, cancel muna natin. Meron din ditong mga presets para sa printing. Pero kung gusto mo ito gawin manually, click lang natin ang ibaba ng aspect ratio. Let's say gusto ko ng 7 inches by 5 inches na image. Input lang natin siya dito kasama ang inch. Gumagana rin dito ang centimeter, millimeter at iba pa. Mapapansin na may pangatlo tayong box. Ito ay para naman sa resolution. If bago ka lang sa ating channel at gustong maintindihan mabuti ang resolution, nasa description ang link ng video para dito. If naayos na ang image sa loob ng crop box, press lang natin ang checkmark na ito. Kapag pumunta tayo sa ating image size, makikita na bago na ang size at resolution ng ating image according sa inilagay natin kanina. Punta tayo sa next image natin. Ngayon, gagamitin naman natin ang capability ni crop tool na magpantay ng image. Dito, mapapansin na hindi ganoon kapantay ang image natin. Maghanap lang tayo ng straight composition sa image katulad nitong C-level. Press natin itong straighten and then drag sa straight reference. I-rotate ni Photoshop ang image according sa angle ng straight line na ginawa natin. Ngayon, straight na siya. Of course, pag nag-rotate ang image, magkakaroon ng transparent pixels sa corners dahil nag-adjust tayo. Kaya automatically, ina-adjust ni Photoshop ang crop size na hindi makikita sa final crop ang transparent pixels. Press lang natin ang check sa taas or enter if satisfied. Ginagamit din si crop tool upang mag-resize ng canvas. Kung ang layer natin ay raster layer lang, kapag nag-resize tayo, magiging transparent ang ididagdag natin sa canvas. Pero kapag background layer katulad nito, magiging kulay ng background color ang idadagdag natin sa canvas, which is ngayon ay nakaset sa red. Good method ito kung gusto natin lagyan ng border ang ating image. Hold lang natin ang Alt key, drag sa isang side, at hold Shift key naman kung gusto natin proportion ang all sides.
Click check to confirm. Pumunta naman tayo sa next image natin. Ginagamit si crop tool upang magbigay din ng more subject sa ating image. Dito, meron tayong overlay options. By default, lagi itong nasa rule of thirds. Mas familiar ang settings na ito sa mga may alam sa photography. Pero, try pa rin natin lagyan ng subject ang image na ito without the help of overlay option. By cropping the image sa iba't ibang angle nito, nagbabago totally ang naisiparating ng buong komposisyon. Ang problema, kapag gusto ko siyang baguhin ulit, kapag in-adjust ko ang crop box, background color na ang lumalabas. Dahil nung nag-crop tayo, naka-check ang delete crop pixels. I-undo natin lahat para bumalik tayo sa original image. By unchecking it, kapag ginamitan ulit natin ang crop tool, malaya natin balikan ang buong image dahil wala nang na-delete na pixels. Take note din na automatically niya ikino-convert ang layer sa normal or pixel layer mula sa pagiging background layer. Kaya pwede natin siya galawin gamit ang Move tool. Nandyan pa rin ang buong image at maaari natin i-adjust anytime. Kung gusto natin ibalik lahat, punta tayo ng image and then reveal all. Lastly, kung gusto natin palakihin ang canvas in a precise measurement, punta tayo ng image and then canvas size. Let's say gusto kong magdagdag ng 2 inches sa width and height. Press OK. Undo natin. Pwede rin pindutin natin ang relative. At ilalagay lang natin ang gusto nating amount na idadagdag. 2 sa width at 2 sa height. At yan ang ating crop tool and canvas. Sa ating susunod na tutorial, ay hihimayin naman natin ang iba't ibang common file formats na ginagamit natin sa Photoshop. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.